sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bakit? Wala ba silang naipon sa mga ibinigay sa kanila ni Landa? Kuya naman, huwag ka na sana magalit sa kanila. Dahil sa kanila, kaya ako nababoy! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga magulang na sa kagustuhang matulungan sila ng kanilang anak, ay nasasaktan nila ang damdamin nito. At ang malungkot pa kung minsan ay naipapahamak din nila ito. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ryan sa ating dulang sa kanyang panahon. Pero itay, ayoko po magtrabaho kay Mang Lando. Malayo rito ang bahay niya eh. Hindi problema yun. Bibigyan ka naman yan ng day off minsan sa isang buwan. Kaya makadadalaw ka pa rin dito sa probinsya natin. Pwede mo rin naman kaming tawagan, anak. Binigyan kami ni Landa ng cellphone. Ayoko mapawiwalay sa inyo eh. Para ka namang hindi lalaki. Ang alam ko, si Landa lang ang bading, ha? Hindi ikaw. Itay naman, sakit yun naman magsalita. Magpakatatag ka. Hindi ka na maaaring umatras sa trabaho mo kay Landa. 3 buwan na sahod mo, nakuha na namin sa kanya. Ano? Pambihira naman. Anak, lakasan mo na lang ang loob mo. Isipin mo na sa gagawin mo. Makatutulong ka sa amin. At makapag-aaral ka rin doon. Nagustuhan mo ba ang mga binili kong mga damit at sapatos mo? Opo, Mang Lando. Aling Landa. Magaganda po. Salamat po. Okay lang yun, Ryan. Masipag ka naman at gwapo pa. Aling Landa. Alam mo, sabsagan, pag-aaralin kita. Ako ang bahala sa lahat ng gagastusin mo. Salamat po, Aling Landa. Pangako, mag-aaral ako ng mabuti at hindi ko sasayangin ang pagtulong sa akin. Pero sana, maging mabait at masunurin ka sa akin. Ang sarap naman po ng ulam natin, Nay. Pinadala na kasi ni Landa yung sahod ng Kuya Ryan mo, Cindy. Kaya nakipamili ako. Mabait talaga yan si Landa. Hindi ako nagkamali sa pagpayag na magtrabaho sa kanya si Ryan, Besra. Oo nga. Kaya lang po, Nay. Tay, bakit po ilang buwan nang hindi dumadalaw dito si Kuya Ryan? Oh. Hindi rin po siya tumatawag. Ay, oo nga, ano? Bakit nga kaya? Huwag niyong isipin si Ryan. Abala lang yun sa kanyang pag-aaral. Pupunta rin dito yun pag may panahon siya. Gabi na naman. Maya-maya lang, narito na naman si Landa. O Diyos ko, kailan pa kaya matatapos ang pambababoy na nararanasan ko? Ayoko po nito. Pero wala akong magawa. Sina inay at itay, kasalanan nila kaya ako napahamak. Galit ako sa kanila. Si Pating, pumasok na siya dito sa kwarto ko. Ryan. Bakit ho?
Aling Landa? Samahan mo ko sa kwarto ko. Hindi ako makatulog kaya kailangan kita. Ano ang gusto mong sabihin sa akin, Ryan baby? Aalis na ako dito, Landa. Total, may trabaho na ako. Ganon. Dahil may trabaho ka na, iiwan mo na ako. Matapos kitang gastusan. Hoy, Bading. Wag na wag mong isusumbat sa akin yan. Alam mo, hindi libre yun. Dahil nagpasasa ka sa aking katawan. Kahit labag sa kagustuhan ko. Naging mabuti naman ako sa iyo. Kahit sa mga magulang at kapatid mo. Nagtrabaho rin ako dito sa bahay mo. Hindi ako nagsenyo dito. At kahit ayoko, nakuha mong gusto mo sa akin. Kaya naman ngayon, ako nang masusunod. Kukunin ko ng kalayaan ko. Hindi! Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na iwan mo. At anong gagawin mo? Mag-iskandalo ka? Sige, gawin mo! Ryan, Hindi na ako natatakot. At ipagsisigawan ko naman sa lahat ng tao kung paano mo ko pinilit na babuyin. Masama talaga ang ugali niya si Ryan. Basta na lang iniwan si Landa na makatapos siya sa koleo at magkatrabaho. Hindi man lang tumanaw ng utang na loob. O naman, Pablo. Paano mo naman naalaman yun? Eh, matagal nang hindi nagpupunta rito ang anak natin. Tinawagan ako ni Landa kanina at sinabi sa akin ng lahat. Naawa nga ako sa kanya. Itay, hindi po kayo dapat maawa sa bading na yun. Dahil pinaboy niya si Kuya. Cindy? Yun pong totoo. Pinilit ni Landa na makuha si Kuya. At bilang kapalit nun, pinag-aral niya si Kuya at binigyan kayo ng kung ano-ano ni Itay. Pero labag po sa loob ni Kuya ang pakikipagrelasyon sa kanya. Ay, Diyos ko. Hindi ko alam na gano'n na sinapit na. Pablo, kawawa naman pala ang anak natin. Yun din po ang dahilan. Kaya hindi na siya nagpupunta rito. Nagdaramdam po siya sa inyo. Napasyal ka, Cindy. Oo, Kuya. May problema kasi. Oh, naipasok na kita ng trabaho, di ba? May problema ba doon? Wala. Hindi naman tungkol doon ang sadya ko. Eh, tungkol saan? Tinawagan ako ni na Inay. Nasira doon ang bagyong bahay natin. Hindi ko naman sila kayang tulungan mag-isa. Kuya, sana naman tulungan mo sila. Sa evacuation center lang sila tumutuloy eh. Bakit? Wala ba silang naipon sa mga ibinigay sa kanila ni Landa? Kuya naman, huwag ka na sana magalit sa kanila. Dahil sa kanila, kaya ako nababoy. Oo nga, pero tapos na yun eh. Kaya sana kalimutan mo na lang. Maawa ka naman sa mga magulang natin. Hindi mo ba nagustuhan ang dinala kong pagkain sa'yo, Ryan? Gusto, Lynette. Marami kong nakain. Bakit malungkot ka? Meron bang problema sa office? Wala. Natutuwa nga sa akin si boss. Masipag daw ako. Uy, ano palang problema mo? Lynette, alam mong tungkol sa nakaraan ko, di ba? Oo. Hindi mo naman tinago sa akin yun eh. Kaya nga, lalo akong humanga sa'yo. Kahapon, dumating sa bahay ang kapatid ko. Sabi niya, napinsala daw ng bagyong bahay ng mga magulang namin. At sa evacuation center sila tumutuloy. Kawawa naman pala ang parents mo. Naguguluhan ako eh. Pinakausapan ako ni Cindy at tulungan ko mga magulang namin. Tama lang naman yun, Ryan. Kasi mga magulang mo sila at nangangailangan ng tulong. Pero nasasaktan pa rin ako.
Tuwing maalala kong ginawa nila sa akin, dinala nila ako kay Landa kahit ayoko. Kaya napahamak ako. Alam mo dapat mong gawin? Magpatawad ka na. Kahit masakit naman yung sinabit mo. Nagtagumpay ka. Lynette, Try mo. Gagaan yung loob mo. Kung magpapatawad ka, muli kang magiging mas maligaya at malulugod pa sa'yo ang Diyos. Maniwala ka sa akin. paano naman ang sakit na nararamdaman ko? Hilingin mo sa Diyos na paghilumi na ang mga sugat mo diyan sa iyong puso. O, kailan ka pa ba magpapatawad? Pag wala na ang nanay-tatay mo? Ako, baka magsisi ka pag nangyari yun. Salamat sa mga dala mong pagkain. Inuubo pala kayo, Nay. Ilang araw nang may sakit ang nanay mo. Napakahirap dito sa evacuation center, anak. Kinausap ko po si Kuya Ryan para po tulungan kayo. Oh, anong sabi niya? Galit pa rin po siya sa inyo. Ang anak ko. Hindi ko siya masisisi. Kasalanan ko talaga. Pinilit ko siya magtrabaho kay Landa, kahit ayaw niya. Parang nagkaroon ng trauma si Kuya. Sana mawala na yung nararamdaman niyang yun. Saan ka galing, Pablo? Naglakad-lakad sa labas. Nagpunta rito si Chairman. Kinumusta ang kalagayan natin dito sa evacuation center? Sana naman may makatulong sa atin para makaalis na tayo dito. Ako po, Tay. Nay, Anak! ialis ko na po kayo dito. Ryan? Anak! Tay, Salamat. Nay. Dinalaw mo kami. Kahit na nga malaki ang kasalanan namin sa'yo. Anak, patawarin mo kami. Lalo na ako. Pinilit kita. Pero maniwala ka, hindi ko alam ang ginawa niya sa'yo. At hindi rin namin gusto yun, anak. kalimutan na po natin ang nakaraan. Pinatatawad ko na po kayo. At isasama ko na po kayo kung saan ako naroon. Mapait man ang nakaraan, maaari pa rin maging matamis ang kasalukuyan. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahal na dumadaloy sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsabang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.